Sumainyo ang Panginoon. Sumayin po ikatong araw ng ating pagninilay. Ang Panginoon ay nag-aanyaya sa atin na makita natin ang pagkilos ng Diyos sa saling-saling lahi. Medyo makita natin sino kaya sa atin ang mayroong talaga ng pinagsaling-saling lahi. Hindi ito norm. Bagaman may mga kultura po, at may mga kutawagin natin, may mga tao na mayroon silang listahan ng kanilang saling-saling lahi. So, bahagi yun. Ay sa China, halimbawa, ay mayroon sila. Kaya sabi ng isang istorya, ay si Rizal, may lahi pa lang Chinese, si Rizal. Nakita nila doon. Kaya kung mayroong monumento si Rizal, sa China. Pero yun ay bahagi yun na kung saan ay makita po natin. Saling-saling tayo. Kung makita po natin, mga ibang pangalan, walang kahulugan para sa atin. Pero huwag natin kalimutan na may mga kwento. May mga kwento ito. Ang bahagi ito na kung saan ay pinamamanig sa atin na ito ang kwento ng na ang Diyos ay nais na maging kabahagi sa pagkilos ng tao sa pamagitan ng mga saling lahi. Kaya malagaw natin, po, ramdam nyo tayo, pagtilay-tilayan natin yung mga pagbasa na mula sa lumang tipan. Sabi naman kasi, hindi natin naiintindihan ito. Kasi bakit? Hindi tayo nagbabasa ng lumang tipan Pero kapag nabasa natin sa lumang tipan, makikita natin na mga kwento na ito. Bahagi yun para maunawaan natin na hindi naman lahat, hindi lahat na nakalagay dito ay masabi natin may kwento doon sa lumang tipan. Pero malaking bahagi ito yan ay makita natin ito yung kasaysayan na pinanggalingan ni Jesus. Bilang tao, ang Diyos na naging tao. Kaya bahagi rin na kung titingnan po natin, ay hindi lang mo dapat pakinggan natin yung Ebanghelyo. Pati mo yung unang pagbasa, yung kalimitan, kapag linggo, may dalawang pagbasa, bago mag-Ebanghelyo. Kalimitan, hindi mo sa lahat ng pagkakataon. Kalimitan, ang unang pagbasa ay mula sa lumang tipan. Patulad ngayon sa aklat ng Genesis. Kalimitan, ang ikalawang pagbasa ay mula sa aklat ng bagong tipan. Sa mga sulat ng mga apostoles, sa sulat ni San Pablo, sa sulat ni Santiago. So bahagi yun na kung saan makita natin. Kaya kinakailangan din natin pagtilay-tilayan yung banal na kasulatan. Kasama na dyan yung tinatawag natin lumang tipan. Pangalawa, bahagi yun ang makita mo natin sabi mo natin nais ng Diyos na pumasok sa kasaysayan ng tao. Bahagi ng kanyang pagkilos natin na siya ay maging bahagi ng karanasan ng tao. Pagkakataon na kung saan, doon din natin makikita na yung na yung kwento ng Diyos ay matatagpuan natin sa kwento ng tao. Huwag natin kalimutan ang kwento ng Diyos ay nakikita natin sa kwento ng mga tao. At maliwanag ko na kung saan ay nakita natin ito, lalong-lalo na saan? Sa
kwento na tinatawag po natin ng mga Israelita. No? Hindi lamang sa individual na katatayuan, ngunit bilang isang bayan ng Diyos. No? Isang bayan ng Diyos. Kaya bahagi. Kaya po bukas, malilinig nyo rin sa unang pagbasa, anong sasabihin, no? Na ipinapahayag namin yung aming kagalakan mula sa Diyos na nagligtas sa amin mula sa Ehipto. No? So, yun yung kanilang karanasan bilang bayan ng Diyos. Sa akin, as a nation, no? Bagaman mo siguro, no? Regardless, no? Hindi ito question of personality, but it is a question na kung saan makita natin, no? Sana kung may balik natin, bagaman hindi yung lahat tayo na yung kasama roon sa yung EDSA Revolution. No? Kasi yung EDSA Revolution alin, pwede ito ng alin eh, ng pagkilos ng Diyos ang tinatawag natin bloodless revolution. No? Bloodless. Hindi namatay naman, pero hindi gano'n. No? Kasi pag sinabi natin revolution, no? Ay marami yung namamatay. No? Pero dito, makita natin na alin, hindi hinayaan ng Diyos na dumanap ang maraming dugo kahit na nakaharap ang mga tangke. No? Sana makita natin ito. It's not a question ng kung kanino ka pero it is a question na rin between violence and non-violence. Israel. No? At ang nanalo yan non-violence Israel. Kaya maliwanag na rin, natin ang Diyos. Kailangan natin alin, maging pagi. Tayo naman, hindi naman tayo nakapunta rin sa EDSA. Yung mga kabataan ngayon, lalo-lalo na, hindi niya alam yung kwento na yun. No? Pero yun, no? Sana po, huwag natin kalimutan kasi yung kwento natin, naroon ang Diyos. Hindi niya hinayaan na dumanap ang dugo on either side. Kanino ka mang panig, bahagi yun. Pangatlo, pagkakataon ng makita rin natin na yung kwento natin, so, kayo bang mga magulang nag-prepare ba kayo sa inyong mga anak na kaya, anak, iniligtas ako ng Diyos. Marami siguro tayong kwento, no? Pero baka mamaya sa marami natin kwento, ang tanong naroon ba ang Diyos? No? Nakita ba natin? Sa ating mga kwento, may ipakita rin, anak, na dito ko naranasan ng Diyos sa kwento na ito. No? Huwag natin kalimutan na yung kwento dapat natin kabahagi yung pagliligtas ng Diyos. Sapagkat yung pagliligtas ng Diyos ay hindi lamang yung nasa banal na kasulatan sa panahon ng mga Israelita, kahit na sa panahon na Jesus. Yung kwento ng Diyos ay nangyayari sa bawat kwento natin. No? Kaya, sana po, no? Yung generational blessing nakita natin, kumisan yung mas naalala natin yung generational curse. No? Mas natatakot tayo yun eh. No? Ito yung lahing sinumpa. No? So, pangit naman. No? Sana dapat ito yung lahing pinagpala ng Diyos. No? Bahagi yun. Kumisan nalalakunan tayo eh. No? Kaya tayo ay nalulong tayo sa mga pamahiin. No? Kasi bakit? Ang kinikwento natin yung mga lahing sinumpa. No? Hindi yung mga lahing pinagpala. No? So, sana makita na susunod na iterasyon na ang may kwento sa pamilya natin na iniligtas ng Diyos. No? Para lang sa ganoon din naman, yung mga susunod na iterasyon, madugtungan din nila. No? Madugtungan nila yung kwento ng pagpapala at pagliligtas ng Diyos. Hindi yung kwento ng kung tawagin na po natin ng sumpa. Ano? Tayo kasi may pagka-theatrics tayo, mahilig tayo sa telenovela. No? Hindi, dapat yung kwento ng pagliligtas ng Diyos.
ang kwento ng pagpapala ng Diyos. Nagkwento ba kayo sa inyong mga anak ng pagpapala ng Diyos? So bahagi ko yun. Sana rin po may bahagi natin na susunod na iterasyon na tayo ay pinagpapala at yung kwento natin ay maliwanag ng mga sanhi ng pagkilos ng Diyos na nagliligtas sa atin.